O guys, panoorin ninyo ang video ito hanggang matapos. Dahil napakaganda po ng ating topic. Very informative. For sure, kapag napanood ninyo sa umpisa, tatapusin nyo na. Lalo na kung kayo ay may planong bumili ng bagong sasakyan at ang kasalukuyang problema natin ngayon ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Na kahit wala na ang gera dyan sa Middle East, walang linaw na bababa ang presyo ng gasolina. Kung mag-rollback ban, gabarya lang. Mga ilang araw lang, babalik ulit. Dodoble, titriple pa mga ka-idol. Ang dulo, sasanayin na lang tayo sa mataas na presyo. So ang tanong, sino ang iboboto mo sa 2028? Joke lang mga ka-idol. Napunta sa politics eh. Joke lang ha. Okay guys, ito ay ni-research ko ayon sa aking nalalaman. Hindi po ako kagaya ng ibang vlogger na, syempre, pag automotive ang pinag-uusapan, ano yung bago? Anong meron sa bago? Magkano? Di ba? Ganun eh. Sa akin, iba mga ka-idol. 70% of my channel is mostly selling cars. The rest is information. Informative about auto loans and also pagdating po sa mga sasakyan. Okay? But this time, I will enlighten you before buying a brand new car. Especially if you are eyeing for electric vehicle o plug-in hybrid o hybrid. Ito ang makatulong sa inyo mga ka-idol. No? Na makapag-decide kung yan ba ang bibili ninyong sasakyan. Electric vehicle ba ang bibiliin ko para maging game changer ako? Maiba naman ako sa aming village, sa aking mga kapitbahay. Makatipid ako ng gasolina, di na ako magpapagas. Di ba? Pwede. Tapos, masarap sakyan, tahimik. Ganun mga ka-idol. So, ang tanong, ano ba ang future ng electric cars? Ito ba talaga ang future? Worthy ba? At sustainable? Ano ang kasalukuyang realidad ng mga EV cars na ito ngayon at sa future? Guys, ang vlogger sa ibang bansa, especially sa automotive, ay iba ang lingwahe. Technology ang pinag-uusapan with regards to batteries. New discoveries mga ka-idol. Especially sa China, Australia, Europe, and US. Pero dito sa Pilipinas, iba ang pinag-uusapan. May bago. Yan. Ano features? Ganon. Dito iba mga ka-idol. Battery ang pinag-uusapan mga ka-idol. Okay. So, ang future natin ay technology about battery, especially sa automotive. Okay. Race of battery technologies, bago at mas high-tech, fast charging, long range capability, safe and durable, sustainability, accessibility, efficiency, affordability, and disposal ng mga batteries na wala tayo dito sa ating bansa. So, ang tanong, makahabol ba tayo doon sa mga progressive na bansa gaya ng China? Kung ang charging ng ating mga sasakyan na EVs dito ay mga faster than, let's say, sabihin natin, mga around 30 minutes fast charging, no, dyan sa mga malls. O 5 hours o more than 5 hours dyan sa ating bahay. Sa China, 5 minutes lang, 80% na ang battery mo. Long range pa mga ka-idol. At hindi lang yan. Ang Japan ay nagde-develop ngayon ng bagong battery na yayari sa lithium ion na ginagamit po ng mga EVs. Ang tawag po nila doon ay solid state battery. At yun ang pag-uusapan natin sa susunod mga ka-idol. Okay? So, ano-ano ang mga main materials o ingredients ng mga EV batteries na ito? For sure, hindi to alam ng iyong mga kausap na ahente. Yung mismong ahente nagbibenta sa inyo ng EV, hindi nila alam to. So, 5 yan mga ka-idol. 5 ingredients meron po niyan. Li stands for lithium ion. Ito yung pinaka-core responsible for storage. Saang bansa nanggagaling ito? China, Australia, Chile.
Number 2, Ni, nickel. Okay, nagbibigay ng higher density at mataas na range. 3, cobalt. CO, cobalt, nagbibigay po ng stability and safety. 4, graphite, helps smooth charging. And number 5 is LMFP, manganese iron phosphate, safety and better performance. So, yan po yung 5 ingredients na meron po sa ating EV batteries na hindi po alam ng inyong kausap na ahente. Okay, ano ba yung mga common types of EV batteries? Dalawa yan mga ka-idol. Number 1 is LFP battery, lithium iron phosphate. Ano yung pros nito? Safe, mura, at longer lifespan. Cons, mababa ang range. Number 2, NMC battery, nickel, manganese, cobalt. Ano yung pros? Mataas ang range. Cons, mahal at sensitive sa heat. Kaya, di ba, sabi ng iba, uy, naka-EV ka, naku, delikado yan sa extreme heat. Baka sumabog. May nangyari na yan sa China. But for now, dinevelop na yan mga ka-idol na mas maging safe ang mga EVs. Okay? So, saan ginagawa o anong companies ang gumagawa nito? Okay, number 1 is China. Ang companies na manufacturers nito ay ang CATL at ang BYD. Kaya sinamantala po ng BYD na gumawa po ng mga sasakyan. Dati, it's more on batteries sa mga gadgets, di ba? Yung iba pa. Next is South Korea, under by LG Energy Solution at Samsung SDI. Third is Japan, under ng Panasonic. US, ongoing sila for production, mga ka-idol. So, dito na tayo ngayon sa advantages ng mga EV cars. Yun. Dito ka mapapaisip kung talaga bang bibili ka o hindi. Di ba? Okay. Number 1 is game changer. So, kung ikaw ay naka-EV at hindi pa naka-EV ang iyong mga kapitbahay, for sure, ikaw ang sikat. Ikaw na iba. Ikaw yung may pera. Okay? Game changer dahil walang gasolina at diesel, mas mura kontra gasolina, depende sa rate ng kuryente, malaki ang masisave mo, lalo na kung daily use mong gagamitin ang iyong kotse. Okay, number 2, mababa ang maintenance. Siyempre, walang engine oil, walang spark plug, mas konti ang moving parts. Brakes and tires lang ang iyong regular maintenance. Di ba? Parang bisikleta. Number 3 is tahimik at smooth. Walang vibrations ang engine, instant acceleration, walang gear shifting delay, mas komportable lalo na kung city driving. At number 4, environment friendly, walang emissions mga ka-idol. So exempt ka sa coding. Pero yung coding na yan ay siguro may mga ano lang yan, certain period of time mga ka-idol. I don't know kung existing pa yan by 2030. Okay? So, ano-ano naman yung mga disadvantages ng EV cars? Yan ang gusto mong malaman pagpapasok ka sa mga kasa di ba? Na hindi alam ng iyong ahente. So, sana, ini-educate tayo mga ka-idol. At mind you mga ka-idol, itong mga sinasabi ko ay hindi po ito sinasabi sa dealership. At hindi rin po ito kasama sa training ng planta for the agents. Ito ay self-research ko mga ka-idol. Kaya no wonder, di ba? Napansin po ninyo na binabasa ko dito. Hindi ito hindi ito Google. Hindi rin ito ChatGPT. Talagang ni-research ko ito mga ka-idol ayon sa akin nalalaman. Dahil si The Carlon Expert, nung panahon ako ay ahente, mahilig po ako mag-research before ko ibato sa kliyente. Kaya yung kliyente ay kumbaga panatag na bumili sa akin. Dahil alam ko yung produkto ko alam ko yung binibenta ko. Okay? So ano-ano yung mga disadvantages ng mga EV cars na ito, idol? Is mahal ang initial price. Imaginein mo, yung small car nila ay worth 500,000. Yung tipo bang 3 lang makakasakay. At mukhang aalanganin ka pang dalhin ito sa mga expressway. Dahil baka lumipad ka, tumalansi ka pag natabihan ka ng malalaking bus. Di ba? Konti lang ang charging stations. Guys, sa ibang bansa ay subsidized din po yan ng government. Private companies in government. Dito hindi. Private companies lang mga idol.
So, kung mapapansin po ninyo, ilan lang ang may charging station? Mostly nga, sa dealer ka lang eh. Di ba? Kung meron man sa mga malls, ilan lang. 3, 4, 5. Sa bahay, mag-iisip ka pa kung magpapalagay ka. Baka wala kang parking, hindi ka malalagyan. Kung may parking ka, ang tanong, may budget ka ba para sa iyong charging port? Pagpapa-install, mahal din yon mga ka-idol. At kahit ma-install na yon, gulat ka sa iyong monthly bill. Hindi ko kayo dinidiscourage ha, real talk yan mga ka-idol. Okay, battery degradation over time. Yan ang mariin na sasabihin ko sa inyo mamaya. Kapag nag-degrade na yung battery. Matagal ang charging time. Dito, matagal ang 30 minutes. Pero sa ibang bansa, iba na. 5 minutes lang. From 20%, 5 minutes, 80% na mga ka-idol. Good to go na kaagad. Ganun kabilis. At meron na ang BYD niyan. Maybe by next year, nandito na yung mga ka-idol. Ang tanong, makakahabol ba ang ating mga charging stations? Dahil kapag mayroon ng ganun, definitely palit din ang mga charging stations. O, di ba? Hindi naman pwedeng flagship phone mo, gagamitan mo ng mga ordinaryong charger lang. Hindi compatible yon. Hindi mo makukuha yung optimum features nun, mga ka-idol. Di ba? And then also is dagdag sa energy consumption ng inyong bahay. Yung iba po dyan na naka-EV, nagulat sila pagdating sa kanilang energy bill o Meralco bill, mga ka-idol. Gulat sila. Bilang tumaas. Mahal ang bumili at magpa-install ng mga dedicated charging port. Yan po yung gaya na sinabi ko sa inyo kanina. Okay? Mahal ang pyesa at walang readily available na pyesa. Okay guys, bakit mahal ang pyesa? Dahil ito ay available lang sa kasa. At kung meron man sa Lazada or Shopee or mga third party, walang warranty. At hindi rin po yan iwa-warranty ng kasa kung hindi mo doon binili. Ang tanong, ilang buwan ang waiting time? Gulat ka, no? Walang magaling na mekaniko para i-troubleshoot ang system issues niyan. Yan ay computer generated, mga ka-idol. Walang magaling na widow na mekaniko na mamagicin ko yan, pag nakita ko yan, kayang-kaya ko yan. Baka nga mismo si match mechanic mahirapan dyan, mga ka-idol. Dahil it's more on computers po yan. Software karamihan dyan, mga ka-idol. Diba? Kaya kung meron kang EV, mag-ingat ka. Huwag ka sanang mabangga ng medyo matindi-tindi. Dahil bukod sa magpapalit ka ng iyong components, kasama na rin ang iyong software, mga ka-idol. Doon ka lalagnatin. At hindi lang basta lagnat. Kumbulsyon ka pa. Joke lang, mga ka-idol. Okay? Not ideal for long distance trip. Ito po yung tinatawag na range anxiety. Not ideal sa mga customers na walang sariling parking. O guys, yung mga may kotse dyan na walang sariling parking, huwag na kayong mangarap ng EV. Baka magka-problema po kayo. Pero kung matigas ang ulo ninyo, kayo bahala. Call nyo yan. Pera nyo yan. Okay? Mababang resale value o halos walang value. Kapag nag-degrade na ang battery ng inyong sasakyan, let's say mga 80% na lang, wala nang value yan. Parang iPhone. Di ba? Dati walang battery health ang iPhone. Nung may battery health na, naging issues na. Kaya kapag dinala mo ang iyong iPhone at ibibenta mo sa Green Hills at nakitang below 80%, tapos ka. Parang pinamigay mo na rin ng iyong iPhone. 'Di ba? Ganon din po dito sa mga sasakyan, mga ka-idol. At kahit magpalit ka ng battery na 100%, do you think ma-achieve mo yung good value? Hindi. Dahil syempre, titignan din yung kondisyon ng inyong sasakyan. And mind you, mga ka-idol, mahal ang battery niyan. Siguro, magre-range po yan ng 300K o up to 1 million. Depende po sa klase ng EV na binili mo. Kung Tesla yan, tapos ka. Baka kalahati po ng presyo ng Tesla ang value, mga ka-idol. Okay? At higit sa lahat, wala tayo ditong battery disposal facility. Maybe dito sa may Australia, some part of Europe, or maybe sa Singapore, mga ka-idol. Pero sa Pilipinas, ewan ko.
Ewan ko kung tatanggapin niya ng payatas. Okay, dito tayo sa pinaka medyo concern ako. 80% degradation. So, ang tawag po dyan is SOH. O, kumbaga sa barko o aeroplano, SOS. State of health, mga ka-idol. So, kapag 80% degradation na ang inyong battery o nasa 80% na lang ang battery life ng inyong EV, ibig sabihin, short driving range ka na lang. So, let's say, kung yung dating 100% battery health mo ay nag-average ng 400 kilometers, which is hindi naman talaga usually nangyayari. Kapag 80% na lang yan, nasa around 300 to 320 kilometers na lang yan, mga ka-idol. At kapag yan ay nag-drop ng 80%, mas mabilis po mag-drain. Okay? Frequent na rin ang iyong pag-charge. May experience mo na yung slow charging. Heats up faster. Limits your charging speed. Okay? Mahina na rin yung performance o weak ang acceleration. Less consistent power delivery. Okay? Possible warranty concerns and expensive battery replacement. Yung sinasabi ko sa inyo, mahal. And may last less than 3 years or maybe 5 years depending on usage. So, may mga customers na nagtanong sa akin sa isang particular brand like Wuling, nag-walk-in sila sa isang mall. Tanong sa akin ng mga customer, Sir, sa tingin ninyo, ikaw lang tatanungin ko, hindi yung ahente. Ilang years tatagal ang battery ng EV na ito? Alam mo sagot ko? Pinaka-safe. Okay ha? No marketing. 3 years to 5 years. Depende sa gamit. Ha? Tanong niya, magkano kaya ang average price? Sabi ko, mga nasa 300K. Ang value ng unit nasa 1 million to 1.2. So, kung dumating ka na dun sa 3 years o 5 years, do you think, are you willing to spend 300K for a new battery? Or maybe baka yung time na yon iba na, nag-evolve na yung mga EVs. 5 minutes full charge na. Tapos sa'yo, nasa 30 minutes ka pa rin. Do you think worth ba bumili ng 300K for a new battery? Knowing that your car marami na mga gas-gas, palitin na yung gulong, palitin na yung suspension, hindi ka na updated doon sa mga bagong sasakyan. Are you willing to spend that much? Or baka mas i-consider mong bumili na lang ng hybrid na hindi charge. Dahil yun talaga capable of siguro kayang maglast ng more than 10 years. Especially Toyota Prius. Kayo, kung taga-US po kayo at meron kayong Toyota Prius, ano ang tingin ninyo? Kung may-ari kayo ng Toyota Prius, ilang years na sa inyo ang Toyota Prius? At based dun sa mga nakilala ninyo, di ba? More than 10 years yung iba. Magkano presyo ng battery? For sure, yung iba dyan, hindi pa nakapagpalit ng battery, binenta na. Kaya kung ako tatanungin ninyo at bibili ako ng bago sasakyan, I much prefer the hybrid. Knowing na kahit magpagas man ako, ipa-flat ko na lang yung aking mga biyahe. Aalamin ko na lang kung saan ako babiyahe, ilan ang sasakay sa akin. Di ba? Kaysa gamitin ko araw-araw. Dahil kung mag-iibi po ako, at hindi ko naman masustain na bumili ng panibagong sasakyan uli in the next few years, what's for na bumili ako ng EV? Di ba? Kung hindi naman long term, lalo na dito sa Pilipinas, third world country tayo, mga kaibigan. Di ba? Tama po ba? Karamihan sa ating mga Pinoy mahilig mag-forkip. Except dun sa mga mayaman. Kung ikaw ay mayaman, okay lang yan for the experience.
Parang use and throw. Di ba? Gagamitin mo ngayon, bibenta mo na. Gagamitin mo ngayon, tapo mo na. Mga ganun. Pero tayo, kung first time car buyer ka, I doubt na bibili ka nito. Kung for the experience, second car mo, okay yan. At kung mayaman ka, okay yan. Kung i-cash mo, okay din yan. Pero kung i-financing mo, I do not recommend. Okay? So, kung ang iyong EV ay Tesla o premium cars, luxury cars, possible, kayang mag-range nito ng 8 years to 10 years. Yun ang binabayaran mo eh. For the price itself eh. Yun nga lang, pay a hefty price kapag bibili ka na ng battery. Kung sakali bibili ka ng battery. And I doubt na bibili kang ano. Okay? So guys, I hope marami po kayong natutunan sa video ito before buying a brand new car, especially EV. Kailangan pag-isipan mo muna ninyong maigi kung bibili ka ba ng EV o hindi. Kung first car mo, huwag ka mag-EV. Mas maganda mag-hybrid ka. Okay? Kung second car mo yan, pang araw-araw mong gamit, at may pera ka naman, okay lang mag-EV ka mga idol. Just for the change. Wala naman masama doon eh. Okay? For now, lithium-ion ang gamit natin. Next year, may bago na ang BYD, yung kanilang blade battery na version 2, na 5 minutes charging lang, 80% na. Ang Japan ay nag-develop na ngayon ng tinatawag na solid-state battery, na mabilis ang charging, mas mahaba, mas matibay, at long range mga ka-idol. Yun ang kakana sa BYD in the future. Okay? So, thank you for watching.